Awit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si San Alfonso Maria ng Liguri na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamunyang gantimpala. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnang ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugasan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayo. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawa, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyang kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Magsitayo na po ang lahat.
Hallelujah. 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 Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon, nung ating ipinagdiwang ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, nabanggit ko po na isa sa kanyang naging ambag sa simbahan ay ang pagsusuri at pagkilatis o tinatawag nating discernment, ang pag-iisip at tamang pagpili. At ang pinakahamon sa ating lahat ay makilatis, mapili ang pinakamahalaga sa lahat sa buhay. Marami tayong pinagdarasal sa ating mahal na pong Nazareno. Pero ang tanong, gaano ba talaga kahalaga yang dinadasal natin at hinihingi natin sa Kanya? Opo, may halaga. Hindi nyo naman po siguro pagsasakripisyuhan. Hindi naman siguro kayo dadayo pa sa Quiapo at humiling sa Kanya. May halaga po yan. Pero ang tanong, yan ba'y aabot sa pinakamahalaga sa buhay?
Kaya nga, ang isang panuntunan para malaman kung ito bang hinihiling natin, hinahanap natin ay pinakamahalaga, ito rin ba ay tatagal ng lubos? Kung hinihiling natin, sandali lang, mauubos lang din sa loob lang ng ilang panahon, baka hindi pa ho yan ang pinakamahalaga. Sapagkat ang pinakamahalaga ay tatagal magpakailanman. Kaya nga't sa pagsaliksik natin, pagkilatis natin, kung ano ang pinakamahalaga, marami ang inaalok sa atin. Kaya nga ang mga talinghaga ng Panginoon ay tungkol lagi nitong mga nakalipas na araw sa mga ganyang bagay, pagkilatis, pagkilala. Ngayon naman, pinapakita niya yung pagbubukod. Katulad ng isang mangingisda, ibinubukod na niya ang kanyang huli. Sapagkat mas dadali ang ating pagkilatis. Naalala ko po ang aking spiritual director noon, lagi niya sinasabi, kung kailangan mong isulat, isulat mo para mas madali mong kilatisin kung ano yung pabor at hindi pabor sa pipiliin mo. Tingnan mo kung ano mas marami. Mas marami ba yung magiging pabor niyan? O mas marami yung hindi papabor sa pagpili mo? At ang isa pa rin pagkilatis natin ay yung bago at luma. Kaya sabi rin ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo ngayon, ang bawat kumikilala sa paghahari ng Diyos ay isang katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng bago o luma sa kanyang taguan. Kahapon sumaglit ako sa aming tahanan at inisip ko, ano yung kukunin ko? May mga luma na hindi ko na talaga magagamit at sabi ko, kailangan na itong dispatchahin. Pero meron pa ring luma na kahit pa nung seminarista pa ako, nung ito'y aking ginagamit, ay sabi ko, magagamit ko ito sa Quiapo. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. May mga bago at luma na dapat nating kilatisin. Hindi dahil luma na, yung iba sa atin, di ba ho, ang mga kabataan, laging sabihin, luma na yan, laos na yan, tigil na yan, itapon na yan. Pero may mga bagay-bagay na luma na dapat pa rin natin panatilihin. Sa kabilang banda, may mga bago na dapat din natin tanggapin. Kasi yun din namang ibang mga matatanda, sabihin din naman nila, ay, bago yan. Hindi pwede yan. Ito na yung nakasanayan na natin. Dito na lang tayo. Pagbago, minsan ang tingin na iba, masama yan. Kaya nga't mga kapatid, ang hamon sa atin, alin ang bago na dapat tanggapin? Alin ang luma na dapat tanggapin? Hindi dahil bago, sasabihin natin, sumunod na tayo sa uso. Tayo na lang naiiwan. Tayo na lang yung napaka-konserbatibo. Halimbawa, ang katwiran ng iba, tayo na lang walang diborsyo. Ano bang klaseng bansa tayo? Patras yata tayo, makaluma tayo. Hindi dahil bago, uso, sasabay na tayo at sasabihin natin, yan na, dapat ganyan na tayo. Hindi rin naman dahil luma na, doon na rin tayo. Kaya tatanungin niyo ko, so ano ba talaga, Father? Bago o luma? Kaya nga napakahalaga ang pagkilatis, pagsusuri, pagninilay upang mapili ang tama. At aminin natin,
nagkakamali din tayo. Lahat naman tayo sa bandang huli napapasabi ay mali. Akala ko kasi. Ngunit ang isang magandang balita pa rin sa atin ng Panginoon, kung nagkamali nga tayo sa pag-akap, akala natin tama, masama pala. Akala natin mabuti itong bago, masama pala. May pagkakataon tayong lahat. Kaya nga, napakaganda sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Jeremias, ang Diyos daw po ay parang magpapalayok. Hindi ko po alam kung nakakita na kayo na nagpapalayok. Sa probinsya ho namin, meron kaming isang kapitbahay na nagpapalayok at nung tuwing summer vacation, nagigiliw po akong manood sa kanya. Kumukuha siya ng putik, hinuhulman niya. At habang umiikot dun sa kanyang lalagyanan, napansin niyang hindi tama, nagugulat ako minsan, pipisain niya uli para umpisahan uli ang paghuhubog. At sabi ng Diyos kay Jeremias, ako ang parang tagapagpalayok. Ihuhulma ko kayo at kung minsan kung kayo'y nagkakamali, uulitin ko uli. Bibigyan ko uli ng isa pang pagkakataon. Kaya nga, ito ang mabuting balita, hindi nauubusan ng pagkakataon ng Diyos sa atin. Katulad ng magpapalayok. Siguro nga, nagkakamali tayo, pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. At sana matuto na tayo. May kasabihan nga po, pag nagkamali ka minsan, siguro nga, di sinasadya. Pero kung paulit-ulit na mo namang ginagawa ang pagkakamaling yon, abay, hindi ka na natuto. Kasalanan mo na yon. Ngunit, ang Diyos ay lubhang maawain. Kaya nga, patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Ngayong araw na ito ay kapistahan po ni San Alfonso Maria ng Liguri. Siya po ang pundador ng mga paring redemptorista, ang mga pari ng Baclaran. Nandito po nung Martes si Father RJ, yung rektor ng Baclaran. At alam natin, si San Alfonso Maria, hinubog niya ang kanyang mga pari upang labis na magmahal sa sakramento ng kumpisal. Kaya nga di ba ang mga tao ngayon, alam nila, pag gusto nila magkumpisal, lalo na ang dalawang simbahan, ang Baclaran, siyempre, pati ang Quiapo. Pero ang Baclaran, alam natin, kahit nung ako'y seminarista, aminin ko po sa inyo, mas madalas ako sa Baclaran kaysa sa Quiapo. Kaya siguro dito ako pinapunta. Sabihin ng Nazareno, mahalin mo ang Quiapo. Aminin ko po sa inyo nung una, mas madalas po ako doon magkumpisal kaysa dito. Dahil kay San Alfonso Maria, kanyang itinuro sa kanyang mga pari, napakahalaga ang kumpisal sapagkat diyan sa kumpisal, diyan tayo laging binibigyan ng pagkakataon. At sabi nga po ng isang pari, alam niyo po ba na ang lugar sa simbahan na pinakamaraming himalang nangyayari, siguro kung tatanungin ko sa inyo, saan ang himala mas maraming nangyayari? Baka sabihin niyo siguro, Father, dito, pag humarap ako sa Nazareno. Pero alam niyo, mas maraming nangyayari sa kumpisalan kaysa sa anumang bahagi ng simbahan dyan sa baba. Sapagkat sa kumpisalan, nagaganap ang paghuhulma, pagkakataon, pagpapatawad, pasensya ng Diyos. Kaya pagdasal po natin ang bawat isa na hindi tayo magsawang kumilatis. Huwag tayong magsawang pag-aralang mabuti sapagkat marami ang nakakalinlang sa mga panahon ngayon. Masama
kunwari, pinapakitang mabuti. At yung mga mabuti, pinapalabas na masama. Mga bago at luma na maaari tayong malinlang kung ano ang dapat piliin. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, isugo lagi ang Espiritu Santo upang tayo'y laging maging mapanuri sa ating pagpili. Darating na naman ang halalan. Kailangan natin yan. Maging mapanuri sa pagpili. At kung sakaling nagkamali tayo, nandyan ang pagkakataong magbalik loob sa Diyos. Aminin ang pagkakamali upang sa gayoy mauli tayo ng Diyos upang maging bagong kalikasan, bagong nilalang, bagong anak ng Diyos na makapagsisimula muli. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahain ito. Sa pamamagitan nito, ikaw ay magandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Alfonso Maria at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa niya naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon sa panahon ng kalamidad at tayo po ngayon ay partner ng Caritas Manila sa patuloy na pagtulong sa mga binaha at mga nasalanta. At tuwi na, buwan-buwan, tayo po'y tumutulong sa mga parokya at kumbento na may mga programa para sa mga mahihirap. At nagagawa natin yon dahil po sa inyo. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Lalo nawang maging maigting ang ating pagsusuri at pagkilatis upang mapili ang tama sa mali mula sa bago at luma upang tunay na maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo'y pinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dingarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dingarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,